Lord, test my faith. Purify my faith. Try me by fire. In the Garden of Gethsemane, kung saan hinuli, dinakip si Jesus bago siya hatulan, parusahan, ipako sa krus. In that garden, he prayed. And in his prayer, sinabi niya, Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Jesus prayed na, Ama, kung maaari, kung pwede lang, hindi na, wag ko nang maranasan yung paghihirap na yun. Kung maaari po, hindi ko na danasin yung paghihirap na yun. Pero hindi eh. Sabi niya doon, ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Pinaalam niya sa Diyos Ama na sa puso niya dahil nararamdaman niya, Ama, kung maaari, ilayo niyo na sa akin itong paghihirap. Pero anong sabi niya doon? But Lord, not my will, but yours be done. That is such a wonderful prayer. That is such a beautiful prayer. Na sa sobrang ganda niya, we Christians, we often say this in our prayers. Na although we pray for things that we want, although we ask for things na gusto nating mangyari, na gusto nating maranasan galing sa Diyos, na gusto nating matanggap, at the end of our prayer, we say, Lord, not my will, but yours be done. Meron akong gusto, meron akong panalangin, pero Lord, kung ano yung gusto mo, yun yung mangyari. That is a sign of surrender. That is a prayer, rather, of surrender. Na, yes, for most people, we know or they view na ang prayer ay paghingi, paghiling ng mga kailangan, ng mga gusto, ng desires ng puso natin. Gaya nga ng sabi ko, ng mga gusto nating maranasan, matanggap, galing sa Diyos. But when we acknowledge na ang Diyos meron siyang sariling plano para sa atin, meron siyang mga bagay na inilaan para sa atin na minsan o madalas ay iba sa kung ano yung gusto natin. Once we acknowledge that and when we say in prayer, not my will but yours be done, we show that we surrender. We surrender to His will, we surrender to His sovereignty, we surrender to His plans for our lives. Now, again, that is a wonderful prayer. But there is another kind of prayer aside from that one. So let's put that prayer aside and let's see this one. This is the kind of prayer na masasabi ko or tinatawag ko na the dangerous prayer. And I don't call it dangerous dahil pag pinag-pray mo to ay mapapahamak ka. I call this dangerous dahil once na pinag-pray mo to, hindi ito magiging madali para sa'yo. Hindi ito magiging madali. And actually, this prayer requires courage, tapang, lakas ng loob. And only those na meron ng mga bagay na yun, yung makakapagbanggit ng panalangin ito. And the prayer goes like this. Lord, test my faith. Purify my faith. Try me by fire. Lord, subukin mo yung pananampalataya ko. It says in 1 Peter chapter 1 verse 7, ang ginto pinararaan sa apoy upang malaman kung ito'y talagang dalisay. Gayon din naman, ang ating pananampalataya ay sinusubok o pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Ang gold, it is refined through fire, especially in the ancient times. And even nowadays, there are still a lot of processes na kailangan pagdaanan ng ginto for it to be tested kung ito ba ay authentic or hindi. And the same goes with our faith. Nasabi nga doon, di hamak na mas mahalaga pa kaysa ginto.
Di hamak na mas mahalaga pa kaysa alinmang kayamanan or treasure in this world. It needs to be checked and tested and purified if it is authentic, if it is genuine. Sabi nga doon, kung ito'y talagang tapat. And that answers the question na bakit kailangan meron pang mga pagsubok, bakit kailangan pang dumanas ng mga paghihirap, ng mga pagsubok sa buhay. Because it's those trials, yun yung mga opportunities na mayroon tayo para mapatunayan sa Panginoon kung gaano katapat yung pananampalataya natin sa Kanya. And yun yung pagkakataon para mas tumatag at mas lumakas yung pananampalataya natin sa Kanya. Kasi if we will think about it, kapag nalampasan natin ang isang pagsubok, because we prayed, we trusted God, we depended sa kung ano yung gagawin niya para sa atin to save us, to help us. We believed sa kanyang mga words and promises. That's why nalagpasan natin ang mga pagsubok na yon. Meron na tayong ibang level, higher level ng kalakasan, ng katatagan, at ng tapang na humarap sa mga susunod na pagsubok, na humarap sa mga panibagong pagsubok. And as I said, once na nagkaroon tayo ng tapang at ng lakas ng loob, we would be able to pray that kind of prayer. Na Lord, purify my faith. Try me by fire.